Alright, so panoorin natin ang video na ito kung saan nabuhay na naman ang akusasyon ni Trillanes laban kay Duterte. Kung matatandaan natin, noong 2016 pa nagsimula ang isyong ito. Hanggang ngayon, umaasa pa rin si Trillanes na magbibigay si Duterte ng ebidensya magagamit niya para makasuhan ito. How pathetic is that? So ito po yung mga bank accounts na nakalap ko po ito noong 2016. Tapos ito po ay na-validate na ng ombudsman na kaparehas nga nung naisumite ng AMLAC sa kanila. Kaya ano po tayo, kumpiyansa po tayo sa provenance nitong dokumentong ito. So sige po, next slide. Ito po yung mga iba't ibang mga pumasok na pagkapirahan kay accounts ni Duterte. Tapos sige po, next slide. Ayan. So ang total po ng mga credits na pumasok ay 2.4 billion, no? Ngayon kung ano talaga yung actual total, malalaman po natin 'yan pagka binuksan po yung accounts. Ngayon po ito, no? Ang pagkakamali po ni Mr. Duterte nung nagtatago siya ng pagkapirahan ay ginawa niyang joint account yung kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kaya ito po ay alam po naman natin na exempted sa bank secrecy law ang impeachment. So lalabas po yan lahat. Sige po, next slide. Ito po yung last slide. No. Dito po, meron po ito pong mga transactions na ito. Meron pong kay Vice President Sara, meron po kay Duterte, meron po kay Baste Duterte, meron kay Pulong Duterte, at meron po kay Hanilet Abansenya. Ito pong mga ito ay mga managers checks under their name na ang origin po ng account ay yung isa dun sa mga drug lords na minention ni Las Cañas na si Sammy Uy. Ito po, ano ito? Siguro ng mga panahon na yan, 2011 to 2013, medyo kumpiyansa sila sa kanilang mga gawain, kaya may physical na checks, no? Pero after that, ang mga deposito diretso na sa account, so wala nang paper trail. Pero makikita natin dito yung pattern po, Mr. Chairman. Nagdidibidendo yung drug lord dun sa pamilya nila Duterte tuwing October at April, no? Kaya sunod-sunod po yan. And by the way, makikita po natin si Vice President Sara, meron po siyang dalawang checking in-encash dyan under her name, manager's checks. Tapos ito po ay while she was mayor, no? Kaya yan ay direct bribery, no? Tapos proceeds of the illegal drug trade. Ito po ang naging pruweba natin. Kaya nung cross match po namin yung dokumento na kuha namin at dito sa mga personalidad na minention po ni Arturo Las Cañas, na-confirm namin yung kanyang istorya. Nakita niyo po dyan, si Duterte, pareha sila ng amount na in-encash, no? Tapos, itong mga anak, sila Baste Duterte, ayan po, tagte 10 million every 6 months. Kay Pulong Duterte, meron din. Ngayon po, lahat ito ay hawak yan ng mga bangko mismo. Meron silang physical copy, meron silang soft copy netong mga sinasabi na ito. Kaya hindi po yan pwedeng i-deny lang kasi alam naman natin yung mga estilo ni Duterte, mag-a-admit konti pero magde-deny to confuse everyone. Pero ito po yung smoking gun, Mr. Chairman. So yan po, we concluded na peke talaga ito. Ginagawa niya yung war on drugs para proteksyonan niya yung sindikato niya na sina Michael Yang, Sammy Uy at Charlie Tan.
So, kaya po sa Davao pa lang pinapatay po nila yung kompetensya. Tapos nung sila na ang presidente, ginawa nilang National Death Squad, yung nangyari. Tapos si Leonardo nga po yung ginawa niyang point person. Tapos yung drug list na sinasabi ni Duterte, merong legitimate mga personalities doon, galing doon sa mga iba't ibang ahensya. Pero pag may kailangan silang isingit ng mga kalaban nila sa drug business, sinisingit po nila doon. Kaya nga may mga tinutumba na mga involved din sa illegal drugs kasi kompetensya nila yon sa distribution. Kaya yan po lahat na yan ay napagtagpi-tagpi namin. So kaya that would explain kung bakit protektado si Michael Yang kahit na may report itong si Colonel Acerto. Tapos hindi lang po yan, nung nilabas po yung report na yon, sa sobrang pagproteksyon nila kay Michael Yang, yung mismong gumawa ng investigasyon, yun yung gustong ipapatay at sinampahan ng kaliwat kanang kaso. Kaya makita natin dun sa mga drug lord na hindi kasabwat sa sindikato ni Duterte, porsigido siyang patayin. Pero doon sa kanilang grupo, itong mga ito na mention, Michael Yang, Charlie Tan at Sammy Oy, protektado hanggang ngayon. Ni nga yung PDEA director ni Duterte na si Will. Nagkalat na naman ang akusasyon ng taong ito. Ilang taon na ang lumipas pero hindi pa rin siya makamove on. Mukhang diehard enemy talaga ni Duterte ang taong ito. Bakit pa kasi ini-entertain sa pagdinig? Ang dala lang naman ito ay puro chismis. Lahat ng sinasabi niya galing lang sa iba. Walang personal na kaalaman kahit ang AMLC, Anti-Money Laundering Council, ay tinanggi na wala silang kinalaman sa nasabing dokumento. So panoorin niyo ang pahayag na AMLC. AMLAC in the last hearing conducted 13 November 2024 of the Quad Committee, you were required to authenticate documents submitted by former Senator Trillanes purported to show money trails linked to drug proceeds. Yes, Mr. Chair. Have you submitted such to the committee? Mr. Chair, in 2016, the Anti-Money Laundering Council issued a public statement which denies that we are the source of the documents or information shown by Senator Trillanes in 2016. And in September 2017, Mr. Chair, the AMLC also issued another public statement denying that we are the source of the documents and information attached by Senator Trillanes in the complaint he filed before the Ombudsman. And in the same public statement, the AMLC denied that we furnished the Office of the Ombudsman such documents in relation to the complaint by Senator Trillanes, Mr. Chair. In other words, AMLAC denied that the documents presented by the former Senator Trillanes did not originate from your office. Yes, Mr. Chair. May the Quadcom Committee, Mr. Chair, Nagkalat na naman ang chismis, akusasyon na walang hapis. Sabi nito, sabi niyan, walang katibayang matibay nilaman. Hanggang kailan maghihintay sa ebidensyang di matagpuan? Lumang isyu binuhay muli para sa pansin eleksyon ng tangi. Nagbabalik sa publiko, atensyon ang hanap puno ng kwento. Sino pa nga ba maniniwala kung dalayan niya ay puro salita? Sa dulo may tanong ang isipan, ang boto ba'y para sa kasinungalingan? Ang panahon ay di maghihintay, sa katotohanang di matutuntun kailanman.